Paalala sa lahat ng mga biyahero pa abroad, kung ano ang kasarian nyo sa passport, yun po ang sundin nyo. Kung alam nyo ang passport ninyo ay male ang nakalagay, magpakalalaki kayo. Kung alam nyo naman na female ang nakalagay sa passport ninyo, magpakababae kayo. Dahil may isang sikat na content creator ang naaberya ang biyahe matapos itong maharang sa Dubai Airport at hindi pinayagan ng mga taga-immigration na makapasok sa bansa at kaagad itong pinabalik sa Pilipinas. Sa post ng content creator na kinilalang si Pukirat, ibinahagi niya sa social media ang kanyang malungkot, mabigat at paghahalong emosyon na nararamdaman na hindi inaasahang mangyayari. Sa kanyang post, naiiyak ako, nanginginig at takot, nasa Dubai na pero pinauwi pa, grabe. Ayon sa mga kumakalat na ulat, hinarang umano ng mga taga-immigration ng Dubai Airport ang content creator at posible umanong may kinalaman ang kasuotan nitong damit, ang wig na buhok, mahabang kuko at eyelashes na hindi umano tumugma sa kanyang passport dahil lalaki umano ang kasarian. Sa video nito, makikitang babaeng-babae ang kanyang aura na maaring itinuring umanong dahilan na paglabag sa mahigpit na patakaran ng Dubai laban sa cross-dressing. Matapos ang viral na sitwasyon na nangyari kay Pukirat, marami ngayon sa mga netizens ang nagbigay ng paalala sa lahat ng mga biyahero na maging maingat at sumunod sa patakaran para hindi mangyari sa inyo itong sinapit ng isang sikat na content creator na nakalusot na nga sa Pilipinas pero hindi pinayagan makalabas sa airport ng Dubai. Ay, nasa Dubai to? Ngayon, naintindihan ko na kung bakit na-deny yung entry visa ni Pukirat para makapasok sa Dubai. Naintindihan ko na kung bakit na-deport siya pabalik sa Pilipinas. Kitang-kita naman sa itsura ni Pukirat. Hindi ko ginajudge si Pukirat. Kung alam nyo ang passport ninyo ay male ang nakalagay, magpakalalaki kayo. Kung alam nyo naman na female ang nakalagay sa passport ninyo, magpakababae kayo. Ang pinasok nyo na bansa ay Muslim country yun. So, siyempre, naguluhan yung immigration. Lalaki, male ang nakalagay sa passport, pero yung aura, yung itsura mo, tinalo mo pa si Rosana Roses. Kaya lesson learned sa iba. Kung alam mong lalaki, male ang nakalagay sa sa passport nyo, alam nyo nang gagawin nyo. Advice lang sa lahat. Real talk lang to ha. Marami na namang masayang haters ni Pukirat ngayon. Si Pukirat kasi isang kilalang vlogger sa Pilipinas. Ngayon, nagpunta sa Dubai para magbakasyon. Sa Pilipinas pa lang, nakalusot siya, naka-flight siya mula Pilipinas hanggang Dubai. Pero hanggang airport lang siya ng Dubai. Na-denied yung entry visa niya. So, ang ibig sabihin nito, pinabalik siya sa Pilipinas, hindi siya pinapasok. Siguro, nakitaan siguro siya sa immigration na yung passport niya doon, lalaking-lalaki, pablong-pablo, pabling na pabling, tapos yung sarili na nirepresentan niya, babaeng-babae, parang Aya Midel, nakakulirite, naka-makeup, tapos ang haba ng buhok, tapos yung kuko niya, ang haba. Dapat kasi pag pumasok kayo sa isang lugar na hindi nyo alam ang mga rules, dapat alamin nyo muna. Dapat naman kasi bigyan nyo ng respeto yung Muslim country na pinuntahan ninyo. Dapat naman kasi huwag naman masyadong pahalata. Di porket sikat ka na vlogger, kaya mo na lahat. Hindi naman Pilipinas ang pinuntahan mo. So, lesson learn na rin to sa iba ha. So, shout out na lang din sa ibang mga LGBT na lalong-lalo na may mga boobs, malalaking boobs. Dapat pag pumasok kayo sa isang lugar, huwag kayo magano nang ilugay yung buhok nyo. Dapat nakasombrero kayo, tapos naka-jacket kayo ng malaki para hindi mahalata na may boobs kayo. Tapos huwag kang mag-makeup. Tapos yung kuko mo naman, por Diyos por Santo, huwag naman masyadong mahabang-mahaba. So, lesson learn na rin yan, no? Alamin ang bansa na gusto mong puntahan, ano yung mga rules doon para hindi ka naman mapahiya. Diba? Di porket sikat ka, yun ang sinasabi ko, huwag gagamitin ng pagkasikat. Yan din ang sinasabi ko, hindi lahat ng mga talino nakakalusot. Minsan, minamalas din. Hindi naman ako galit kay Pukirat. Nagbabala lang din naman ako sa gustong pumunta sa mga Muslim country na gustong pumasok. Dapat alamin yung mga bansa na gusto nyong puntahan. Kagaya ng mga part ng LGBT, dapat pag pumunta kayo, dapat naka-prepared kayo. O di ba? Yun lang naman.
Ako din, muntik na ako hindi nakapasok ng Dubai. Okay, kwento ko sa inyo guys yung nangyari sa akin sa airport. Nabalitaan ko or nakita ko na hindi daw pinapasok si Phuket sa Dubai. So, share ko na lang din yung airport experience ko. Okay, paglapag ko ng Dubai, before pa ako mag-fly ng Dubai, marami na nagsasabi sa akin na tanggalin ko yung eyelash extension ko. Dapat daw nakatali daw yung hair ko and nakapang lalaki akong suot, hindi ako nakasando. Kung napansin nyo guys, mahilig ako sa sando, diba? Pero, hindi ko siya sinunod. Which is very, very wrong. Huwag niyo po akong gagayahin. Okay, from the plane, naglalakad na ako papunta immigration. Very confident talaga ako naglalakad. Nakakuha ako ng mga stares from people. Di ko alam kung nagagandahan sila sa akin o alam nilang bakla ako. Well, halata naman na bakla ako kasi guys, di ba? Meron akong balbas. And hindi po ako nag-pills or nag-HRT. Because I'm gay, I'm not transgender. Yung immigration officer na kumusap sa akin, girl siya and medyo masungit pero warm naman yung smile niya nung ginreet ko siya. Hi, good afternoon. And then, greet din siya, good afternoon. And nag-smile siya. From dun sa stare na parang medyo masungit siya. Tapos pag-open niya ng passport ko, pag-open niya, girl. Gusto niyo ba makita yung itsura ko sa passport? Let me know, papakita ko sa inyo. Ibang-iba kasi talaga yung itsura ko sa passport compare ngayon. Sa passport kasi naka-boycott ako and male. Pag-open niya, gumano siya, tinanong niya ako, is this your first time in Dubai? Sabi ko, yes. Tapos nung nakikita ko na medyo nagtataka na siya or may gusto siyang gawin, tinanong ko siya, do you eat adobo? Kasi sa sobrang kaba ko, ewan ko kung bakit yun yung natanong ko, do you eat adobo? Tapos yun, sakto-sakto napatawa siya. And kinuwento niya na yung nani niya nagluto ng adobo, naiinis siya dahil minsan daw matamis, maalat. Pero ang gusto daw niya sa adobo kasi talaga dapat is maalat. Pero this morning nagluto daw ng chicken adobo and napatamis yung adobo and medyo napagalitan si Ate Sis. Pero hindi pa rin siya natinag. Ang ginawa niya, tumawag siya ng 3 pang lalaki. Nakaano sila, yung nakalokal na suot, tapos may ID sila. Feeling ko immigration officer lang din sila. Tapos, from doon pa lang, tinitignan ko na sila. Nagsasmile na ako, pero girl, kinakabahan na ako. Ano to, ikukulong na ba ako or ide-deport or ano? Nakasmile din sila. Tapos, pagtapak nila doon sa may platform, doon sa may inuupuan ng girl, nag-usap sila sa salita nila, tapos tinitignan nila yung passport, tapos gumaganon sila. Tumitingin sila. Tapos, sumisenyas na yung 3 lalaki or yung pinaka parang boss nila, medyo matanda itsura niya, sumisenyas na siya na parang gumaganon siya. Siguro sinasabi niya, let it pass or whatever. Tapos, umiiling yung girl, parang gumaganon siya. Umalis na yung 3 lalaki na nakangiti naman sila. Ginreet ko rin sila guys na good afternoon. Medyo malaki nga yung boses ko, diba? Hindi ko naman siya kayang paliitin. So, umalis na yung 3 lalaki, tapos tinignan niya ako ng matagal. And sinabi niya sa akin, are you bakla? Sabi ko, yes. Kinabahan na ako, sis. Kinabahan na ako. Pero nakikita kong parang may mga kinakalkal na siya dun sa ano niya. Parang hinahanap niya na yung page kung saan niya itatatak yung kineso or anong gagawin niya. Pero kung nanginginig na ako deep inside, kinakabahan baka ikulong ako or ano. Kasi nga, girl, naka-light makeup ako, naka-falsies, mahaba yung hair, naka-sando, sexy, baklang bakla. Pero luckily, nakahinga na ako. Sinabihan lang niya na ako na, this is a Muslim country. Bakla allowed outside, but not in the airport. Sinabi niya sa akin, please respect, wear good clothes. Siguro ibig sabihin niya, covered yung clothes and your hair, tie your hair. Allow bakla outside but not in the airport. Yun ang sabi niya sa akin. And then, tinatakan niya na yung passport ko. Bago ako umalis, sinabi niya na, have fun in Dubai and please respect the rules. Yun yung sinabi niya. And tapos na! Nakalaya na ako. Dubai, for me, hindi siya sobrang LGBT friendly. And we must respect that. Kasi nga, it's a Muslim country. Yun ang natutunan ko na hindi pwede talaga na ipilit mo yung sayo. Ako kasi guys, first time ko talaga sa UAE. Pero luckily, sa 10 days ko na nagstay doon, never naman ako na security, never naman ako. Pero nakakuha ko ng mga stares kasi pag nagkikwento ako, ang laki ng boses ko, diba? So parang feeling nila babae ako kasi never nila akong sinner doon. Palaging madam, ma'am, never ako natawag na sir. Pero alam ko deep inside kapag nagsalita na ako, pero pag bumibili ako, diba, do you have size medium? So nakakakita ako na yung tingin niya na parang nagsismile lang siya pero
feeling ko, ano to? Ano ba tong species na to? Girl ba to? Ano to? Anong klase siyang tao? Pero, nakakuha ko ng respect sa Dubai and me, iti-treasure ko experience ko sa Dubai. Babalik ba ako doon? Maybe no, pero ang sarap kasi ng food. So sa ating mga LGBT kineso na may sad story sa airport, talaga nakakatakot po talaga. Pinagdaanan ko rin yun. Pero isa lang ako sa mga swerte na nakalagpas sa challenge na yon. Religion nila yon, it's their culture and kailangan talaga natin respetuhin yun. Mali ko talaga and thank you Lord, safe naman ako nakarating ng Pilipinas and naging fun yung Abu Dhabi and Dubai trip ko. Ayun lang guys, I love you.